nilalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't magsisimuna tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Patuloy nating pagdasal ang kalusugan ni Pope Francis. Pakisama rin ang ibang mga may sakit. Pagbuti ng kalagayan Leoncia, Sister Terry, Teresita, Remy, Lerma, Alona, Juliet, Julie, Rudy. Pagdasal natin ng mga OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling at upang ganap na pakinabangan namin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, hubugin po kami sa iyong aral, ang aming kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilinglang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinagpagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ng mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang mga daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ng mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangaralan mo siya. Hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat na kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sino man kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin, naiiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan, sa iyo makalugod, Panginoon ko't kanlungan, o ikaw na kublihan kong, ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat hainan ang pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damit kung may naghihirap. At tandaan, ganiyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukoy niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Ali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw na aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kayo walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin yung ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo pasasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kaniyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi nyo pinakain, nauhaw at hindi nyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi nyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi nyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi nyo dinalaw." At sasagot din sila,
Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at di namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay itatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal ay sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang tiyak na mangyayari sa muling pagdating, ikalawang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Huhukuman niya tayo, huhukuman niya ang lahat ng tao. At ito nga daw po ay sisimulan niya sa pamamagitan ng paghihiwalay sa mabubuti at sa masasama. So dito, magkakaalaman ng talaga kung sino ang tunay na mabuti at kung sino ang tunay na masama. Kapag tayo nalagay sa kanan, mabuti nga. Pero kapag tayo nalagay sa kaliwa, masama pala tayo. At hindi po natin po pwedeng pabulaanan ito. Hindi natin po pwedeng kontrahin ng Panginoon. Sabihin, Panginoon, nagkakamali kayo. Sapagkat, at tulad ng sinasabi sa ating salmo, matuwid ang pasya, pantay ang pasya niya. Walang makaka-question sa kanya, lalo pat walang ibang pinaka-nakakaalam ng karakas natin o ng ating pagkatao, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Gayunpaman, ang maganda dito, ngayon pa lang, binibigyan niya na tayo ng obvious, malupit na clue kung papaano niya tayo husgahan. At yun nga po ay batay sa ating mga nagawang kabutihan. At ang isa pang maganda ay sinabi na niya agad sa atin ang dapat nating patungkulan ng paggawa natin ng kabutihan para hindi na naman tayo magtanong pa, kanino ba ako magiging mabuti? Sino bang gagawin kong mabuti? Sino bang tutulungan ko? Ito na. Sinabi na niya. Sabi niya, yung pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Ang tanong ay, sino nga ba ang mga pinakahamak na mga ito? Obviously, of course, pwede nating isagot agad. Father, sinabi na, di ba? Yung nagugutom, yung nauhaw, yung walang maisuot, yung may sakit, yung nakakulong. Yun na yun. Yes, siguradong tama naman po tayo doon. Yun din naman po ang sagot ko. At nakasisigurado tayo na ito talaga ang tinutukoy ng Panginoon dito. Dangan nga lamang, ang tanong ay, bakit di nila alam? Kung yun naman, ang dapat na patungkulan ng paggawa nila ng kabutihan, bakit hindi nila alam? Kasi, kung ako ito, malamang sa magiging reaksyon ko, ayaw nga, tumulong nga po ako dun sa mahirap. Aalala ko pa kung sino. Oo nga po, Lord, dumadalaw naman po ako sa mga preso. Maalala ko pa kung kailan ito. Pero sila hindi nila alam eh. Hindi nila alam. So bakit nagkaganyan? Dalawa ang pupwedeng maging dahilan. Ang una, sa dami ng kanilang mga ginagawang kabutihan. Yung mga napunta sa kanan, ha? O yung mga mapupunta sa kanan. O di ba may expression tayong ganyan? Sa dami, hindi ko na maalala. Sa dami, hindi ko na mabilang. Ayun. Ganon ang kanilang mga nagawa ng kabutihan. Napakarami na.
So much so na ito'y naging parte na ng pagkatao nila. Naging second nature na nila. Bahagi nila ng identity nila. Katulad ng pagkakilala natin sa mga taong totoong mabuti. Ay, mabuting tao yan. Kahit saan mo sipatin yan, mabuting. Walang masamang tinapay dyan. Di nga po ba't kapag ang isang bagay ay madalas, pirmis, at consistent na natin ginagawa, hindi na natin ito namamalayan eh. Hindi na natin ito napapansin eh. We just do it. Ginagawa na lang natin. Aminin ko sa inyo, hanggang sa pagbaba ko dito sa sacristy, isip ko, nakapag-toothbrush na ba ako? Kasi pagkagising, nagmamouthwash ako eh. And then, after taking a bath, doon ako nagtutoothbrush. So kahit pa paano may fresh akong pakiramdam sa aking bibig, sa aking gums. Kasi nagmouthwash ako eh. Pero dapat mag-toothbrush pa rin. So naisip ko, nag-toothbrush na ba ako? Kasi nga, lagi mong ginagawa eh. Dalas mo nang ginagawa. So hindi mo alam kung kailan mo huling ginawa. Hindi mo na mapilang. Hindi mo na matandaan. Ganun lang. At yun ang tunay na kabutihan. Kasi ang tunay na mabuting tao, gumagawa ng mabuti day in, day out. Walang break time. Nasaan man siya, sino man ang kanya kasama, meron naman o walang camera. Yun ang mabuting tao talaga. Ayun. So yun po yung una. Ang pangalawang dahilan, nakikita po natin dito, palagay ko, yung sinasabi ng ating Panginoon na pinakahamak sa mga ito, ay hindi natin dapat i-focus lamang o limitahan lamang sa mga mahirap, literally na mga tao. Indeed, sila yung mga nagugutom, sila yung mga nauuhaw, sila yung mga may sakit, sila yung mga wala lang ibang inaasahan. Pero sa palagay ko, hindi lang dapat sa kanila malimit ang sinasabi ng Panginoon sa ating Ibanghelyong napakinggan. Kasi kahit naman ang kumakain, kahit naman ang may nainom, kahit naman ang may damit, kahit naman ang malusog at wala sa bilangguan, pwede ring makaramdam ng kasalatan. Pwede ring makaramdam ng pagiging hamak sa mas malalim na aspeto o pamamaraan, hindi man materially o spiritually. Emotionally. May pera, pero pakiramdam nila, hamak pa rin sila. Na pwede silang makipagpalit sa walang pera. Pwede nilang ipalit ang kanilang pera. Dahil sa tindi ng pangungulila na nararamdaman nila. Dahil sa tindi ng pangangailangan nila sa mga taong inaasahan nila na magbibigay ng pagmamahal, malasakit at atensyon sa kanila. So, sa palagay ko, hindi lamang dapat sa mga literal na mga mahihirap, i-focus at i-limit yung sinasabi ni Kristong pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Inasmuch as, ang totoong mabuting tao, gumagawa ng mabuti sa lahat ng tao. Walang pinipili. Lahat minamahal, lahat inuunawa, lahat pinaglilingkuran. Di ba? Kahit naman yung mga kaaway natin, sinasabi ng Panginoon na mahalin natin. So kahit sino, pwedeng patungkulan ng sinasabing ito ni Kristo sa Ebanghelyo. Sapagkat kung totoong mabuting tao tayo, mabuti tayo, mahirap man o mayaman, ang kaharap nating tao. Hindi nagbabago ang pakikitungo natin, ang behavior natin, ang pagmamahal, pangunawa, at ang paglilingkod natin. Yun nga lamang, mga kapatid, ang nakalulungkot, ano? Kahit na gawin nating literal,
At i-focus lamang natin yung sinasabi ni Kristong pinakahamak sa totoong mahirap, sa mga literal na mahirap, mukhang hindi pa rin natin ito nagagampanan eh. Sapagkat kung totoong naniniwala tayo na sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyo, di sana'y wala nang mahirap na tao. Wala na sanang nagugutom. Marami sanang dumadalaw sa bilangguan, sa mga preso. Marami sanang nagpupunta sa mga may sakit, kahit hindi pa natin kaanoan, to console them, para iparamdam ang pagmamahal ni Kristo sa kanila. So, ibig sabihin, dahil laganap pa rin ang kahirapan, kahit na ilimit na lamang natin yung sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyong ating napakinggan, sa kanila na lang, hindi pa natin ito nagagampanan. Kahit mag-focus lang tayo sa kanila, hindi pa natin ito nagagampanan ng lubusan. So marami pa rin talaga sa atin ang hindi tunay na mabuti. Kaya't kung darating mamaya ng Panginoon para tayo hukuman, malamang sa marami ang mapunta sa kaliwa at hindi sa kanan. Lagi nating katwiran, wala naman akong inaargabyadong tao, na madalas ay parang nagiging gauge natin ng ating pagiging mabuting tao. Tama namang kasama sa aspeto ng pagiging mabuting tao, yung walang inaargabyadong tao, walang ginagawang masama. Pero ayon sa ating Ebanghelyong napakinggan, mukhang mas uhusgahan tayo ng Panginoon, hindi lamang kung meron man tayong ginawang mga kasalanan, mas uhusgahan tayo ng Panginoon sa mga kabutihang ginawa natin o hindi natin ginawa sa kapwa natin. Besides, kung tutuusin, pinatawad na naman tayo ng Panginoon natin, lalo pat kung tatanggapin natin siya sa buhay natin. Mababasa natin yan sa banal na kasulatan natin. Pagdating sa mga kasalanan natin, pinatawad na tayo ng Panginoon. Namatay na para sa atin ang ating Panginoon. Kailangan na lamang nating paniwalaan at tanggapin niyon. So hindi na concern ng Panginoon yung mga kasalanan natin, kundi ang mas magiging concern niya, pagkatapos ko kayong patawarin sa iyong mga kasalanan, iligtas mula dito. Ano lang nangyari sa inyo? Naging mabuting tao ba kayo? Kaya nga ako namatay para sa inyo, para gawin kayong mabuti. Para linisin kayo. Ano naging epekto? Ano naging bunga nito? Mga kapatid, tunay nawa tayong maging mabuting tao. And if I may also add, yung sinasabi sa ating unang pagbasa, ang pinaka-gist na sinasabi ng ating unang pagbasa ay ang mabuting tao ay hindi lamang mabuti sa isa, dalawa, tatlong aspeto. Ang mabuting tao, holistic, integral, buo sa lahat ng aspeto. Mabuti. Kaya sa ating buhay, kapag dumarating yung inspirasyon at yung grasya na tayo ay magpakabuting tao, wag lang natin po sanang isipin na may pinapabago lang ang Panginoon na partikular na aspeto sa buhay o sa ugali o pagkatao natin. Ang ninanais ng Panginoon ay yung total, yung kabuuan ng pagiging mabuti natin. Ito sanang hilingin natin biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos.
Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Di ringgin ng Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, kami naninikluhod sa iyo para sa mga biyaya na kinakailangan namin sa buhay namin. Pasensya na kung madalas natutuon ang aming paghiling sa mga material na bagay, kasama na ang pagiging matatag sa problema, kasama na ang pagkalutas ng anumang suliranin sa aming pamilya. Nakakalimutan namin na ang unang dapat na ipanikluhod namin ay ang kami matulad sa iyo, ang kami maging mabuting tao, ang kami mabago mo. Panginoon, mula ngayon, ito ang gagawin naming pinakauna sa aming intensyon. Mayroong magandang mangyayari sa kapag hinihiling mo at ginugusto mo na maging mabuting tao. Hindi mag-aatubili ang Panginoon na ibigay sa iyo ang biyayang ito, lalo pat talagang gugustuhin mo. Ito ang biyaya na gustong ipagkaloob ng Diyos sa atin. Hilingin natin, gustuhin natin, gawin natin ang dapat nating gawin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Jesu Cristo na naglingkod sa taong mahal, buong puso ang sarili mo'y inialay. Aking buhay pagpalait bihagin upang iyong alipin, manatili sa pag-ibig mo, Panginoon. Munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo halaga ay higit sa ginto, pagkat Diyos ko tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ang ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakibanabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay at ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin, Sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming nilalaan, panahon talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan po ng iyong Espiritu. Gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kasama po si Joyce, Louie, Padre Luciano, Connie, Dion Gaso, Maria, Jose Eralito, Ericson, Joselito Persigaw, Dios, Miguel Arsenio, Sir Emer, Luisa, Norma, Enrique, Oreo Isca, Benjamin Nelly, Ada, Dante, Elsie, Alfredo, Mark, Ike, Sally, Alan,
Carlito, Placido, Romulo, Gaudencio, Nita, Bernardo, Placido, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na bira ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, makipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adyan sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalaya, na hantong ay payapa at may galak, sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa, at siyang tanging tumatanglaw, bituin sa aking patnubay, diwa sa paglalakbay, sandigan, lakas at tibay. Laging awit ang sagisay, ang mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay maging bihag sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawin niyang lahat ang panimdim, sa ngunit tadahas ay limutin. Sisid lang putik man ako, kayamanan ka ng puso ko. Kintampala ko'y ikaw, pag-asang natatanaw. Ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagkasalo ngayon sa iyong banal na piking, naway mapakinabangan ng buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap na tamasahin sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, O mahal na Birhen o mahal na Birhen ng ng Nazaret, Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa panaan ng Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong isa'y wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak, huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos ang may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mo kaming walang patid ng mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Maraming po salamat. May mga kasama tayo ngayon through online broadcast of this Mass sa pagsama nyo sa amin sa misang ito, sa mga tulong na binibigay po ninyo. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amin. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsindang saktang linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birhen mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay.